Mga kwentong pambata. Ang elepanteng si Coco. Dito sa kagubatan, sa gitna ng mga luntiang puno, kung saan maririnig ang malakas na agos ng ilog, at sa di kalayuan, tumutubo ang magagandang bulaklak. Dito nakatira ang nanay at ang masiyahing batang elepante. Ay nako, puno ng sigla ang bata, gaya ng init na dulot ng sikat ng araw. Kontento na ang mag-ina sa kanilang buhay. Sila'y naglalaro habang may liwanag at kumakain ng matatamis na prutas pag sila'y nagugutom. Sa paglitaw ng buwan, kasabay ng huni ng kuliglig, mahimbing silang natutulog sa simoy ng hangin. Ngunit ang buhay sa kagubatan ay hindi laging mapayapa. Ang panganib ay nariyan lamang. Isang hapon, napalayo ang batang elepante sa kanyang nanay. Mga tigre. Tumakbo ng mabilis ang batang elepante sa kanyang ina. Mapalapit ang mga tigre, kaya tumakbo sila upang makaligtas. Sa kasamaang palad, nakita sila ng mga ito at hinabol. Dagling pumasok sa masukal na kagubatan ang mag-ina, ngunit hindi sila makalayo sa mga tigre. Narating na na mag-ina ang ilog at wala nang matatakbuhan pa. Rinig na nila ang angil ng mga tigre, kaya naman ginawa ng nanay ang nararapat niyang gawin at sumuong ang mag-ina sa ilog, patakas sa mga mandaragit. Lumangoy sila ng ilang sandali, ngunit ang batang elepante ay natangay ng malakas na agos. Desperado na ang nanay ng batang elepante upang iligtas siya, ngunit lalo lamang itong natangay ng agos, mag-isa. Sa isang parte ng kagubatan, may isang batang hari ang nag-iikot sa kanyang kaharian at pansamantalang tumigil. Siya ay si Haring Rufus. Ha? Katakataka ang itsura ng batong yun. Isang batang elepante! Lumapit ang hari at mga tauhan nito at nabigla sa kanilang nakita. Isang basang-basa at pagod na elepante. Ang kawawang bata'y naanod pababa sa ilog. Giniginaw na ito. Dali na natin ito pabalik sa palasyo. Kaya naman, maingat na dinala sa palasyo ang takot at pagod na si Coco. Isang mabuting tao ang hari. Mahal at respetado siya ng kanyang nasasakupan. Sinisiguro rin itong pati ang mga hayop ay naaalagaan ng mabuti. Noong una, takot at malungkot si Coco. Ngunit naramdaman niyang tanggap siya rito, kaya naging mabilis ang paggaling nito. Isang araw, lumapit ang pinuno ng hukbo sa hari. Kamahalan, napansin kong ang batang elepante ay determinado at malakas. Paano kaya kung sanayin din natin siya katulad ng ibang war elephants? Alam ko ang ibig mo sabihin. Kung gayon, gawin mo ang sa tingin mong nararapat. At isa pa, ano po yun, kamahalan? Bigyan natin ng pangalan ang munting elepante. Coco. Tama, kamahalan. Nagumpisa na ang pagsasanay ni Coco. Nagsumikap ito at nahalagaan ng mabuti. Sa paglipas ng panahon, naging magiting na elepante si Coco. Nakilala rin ito sa pagiging malakas. At hanga ang hari sa kabaitan nito. Isang araw, nakatanggap ng isang banta ang kaharian, kaya nagtungo si Haring Rufus at ang hukbong pandigma nito sa gera.
Naglaban ang dalawang panig at sa kalagitnaan ay naramdaman ng hari na sila ay matatalo. Sa kabilang banda, may isang kawal na nakakita ng pagkakataong atakihin ng hari. Nakita ito ni Coco. Tumakbo siya upang harangan ang kalaban at matapang niyang ipinagtanggol ang hari. Namangha ang hari sa katapangan ni Coco. Nagkaroon ito ng panibagong determinasyon. Dahil sa katapangan ni Coco, nagbalik ang tapang at bagong pag-asa nito. Hindi tayo matatalo sa labang ito. Hindi rito, hindi ngayon, hindi kailanman. Sugod! Oh, tama! Walang susuko! Woo! Lalaban tayo! Kasama ng walang kamatayang katapatan at lubos na kagitingan, umikot lamang kay Haring Rufus at sa buong hukbo nito ang digmaan. Magiting na nanalo ang hukbo ng hari. Panalo tayo! Panalo tayo! Woo! Ayaw na bungi! Natalo natin sila! Sa kabilang banda, naging tagapagligtas ni Coco ang hari. At si Coco naman ang nagligtas sa hari ngayon. Magmula noon, si Coco na ang naging bagong pag-asa ng hari. Bigyan pa ninyo ng maraming prutas si Coco. Hindi, mas gusto niya ang melokoton. Yun ang ibigay nyo. Naging paborito siya ng hari. Narito ako para tingnan ng ibig ko sabihin. Kumusta na si Coco? Kamaalan. Mas mabuti kung hindi nyo iistorbohin. Kaya mo yan, Coco! Yan! Yan ang elepante ko! Si Coco at ang hari ay mas naging malapit pa sa isa't isa. Halos pamilya niya na ito. At naroon din si Coco upang saksihan ang kasal ng hari. Masaya kami para sa inyo! Bagong kasal! Masaya ako para sa inyo! Ang kapanganakan ng anak ng hari. Tingnan mo, Coco. Tingnan mo ang dalawa kong anghel. Ang gaganda nila, hindi ba? Sa sobrang malapit ng hari at ni Coco, lagi silang nakikitang magkasama. Nariyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Pambihira ka. Bakit hindi mo na lang kaya pakasalan si Coco? Hindi, mahal ko. Mahal kita ng sobra. Ngunit si Coco, espesyal siya para sa akin. Oo nga, nakikita ko naman. Sa mahabang panahon, magkasama sa pakikipagdigma ang hari at si Coco. Isang araw, abalang nakikipag-usap ang hari at reyna sa kanilang tagapayo at iniwan sa di kalayuan ang mga anak nito. Ngunit hindi nila nakita ang paparating na panganib. Pero nakita ito ni Coco. Nang ilabot ang hari at reyna sa nakita nilang pagpapalayo sa ahas. Hulihin ang ahas! Opo, kamahalan. Coco, niligtas mo ang buhay ng mga anak ko. Oh, ikaw ang pinaka-maaasahang kaibigan ko sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, kasabay din ito ang pagtanda ni Coco at napansin ito ng hari. Bumagal na si Coco sa kanyang pagsasanay at gayon din sa ibang bagay. Sa tingin ko hindi na kakayanin ni Coco ang makipaglaban kasama mo, mahal. Hindi mo ba naisip na kailangan na niyang magpahinga? Naisip ko na rin naman yan. Si Coco ay pinaglingkuran ako ng maayos at buong tapat at nararapat lamang alagaan ng maayos. At ngayon, nakatira sa bahay si Coco at tinatamasa ang marangyang buhay sa palasyo. Nabuhay siya ng marangya, kagaya ng pakikipaglaro ng hari sa prinsipe at prinsesa o sa piling ng mapagmahal na hari. Isang araw, habang naglalakad si Coco sa labas kasama ng mga kawal, gustong-gusto niya ang paglalakad. Ngunit dahil sa katandaan, lumabo na ang kanyang paningin. Sinusubukan niyang maglakad ng dahan-dahan.
Dahil sa kapabayaan ng kanyang tagapag-alaga, dumiretso siya sa isang malaking putikan. Hindi makaalis si Coco at sa bawat paggalaw nito ay lalo siyang lumulubog. Natakot ang mga kawal dito. Nakarating sa hari ang nangyari at sobrang natakot. Madali niyang tinungo ang lokasyon at laking awa nito nang makita niya kung paano hilahin ng mga kawal at tauhan nito. Hindi ito naging madali at nagsisimula na silang mawalan ng pag-asa. Anong gagawin ko? Ang kawawa kong si Coco. Nakita ng pinuno ng hukbo ang kalunos-lunos na nangyayari sa kanyang paligid. Isang tambol? May bigla siyang naalala mula sa nakaraan at napaisip kung uubra ang bagay na yun. Mga kawal, ilabas ang mga tambol na pangdigba. Dalhin agad dito at patunugin nyo. Hindi makapaniwala ang lahat sa iminungkahi nito. Maging ang hari ay nagulat. Ano naman ang gagawin mo sa mga tambol? Magtiwala ka sa akin, kamahalan. May ideya akong maaaring gumana. Kahit nalilito, nagbigay ng utos ang hari at isang grupo ng banda ang tumayo sa tabi ni Coco. At simulan na! Nakita ng hari kung papaano nagbago ang itsura ni Coco. Sa bawat malakas na hampas, nabawi ni Coco ang parang nitong sigla at hindi nagtagal. Namangha ang lahat ng hilahin ni Coco ang sarili nito palabas. Hina! Hina! Sa tulong ng mga sundalo at sa determinasyon na nagmula sa puso ni Coco, naging matapang ito at unti-unting tumayo si Coco, katulad ng lagi niyang ginagawa magmula pa noon. Coco, ang mahal kong Coco, tingnan mo, magiting at malakas ka. Sinasabi niya sa'yo na hindi nakakalimot ang mga elepante. Huwag ninyong kakalimutan ang kanyang kadakilaan, kahit gaano pa siya katanda. Coco, patawarin mo ako. Halika, umuwi na tayo. At ngayon, natapos na ang kwento ng dalawang magkaibigan. Lagi nating tatandaan na kahit anuman ang pagsubok na ating harapin, dapat nating itong harapin ng buong lakas. At kung sakaling mahirapan tayo, hayaan niyong mapuno ng determinasyon ng inyong puso. At kung tayong lahat ay mabubuhay sa ating mithiin, tunay nating makakamtan ang isang masayang buhay.